Samantala, sinunod ng mga securities ang utos ng Pangulo sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mahahalagang gamit ni Zombie. Hanggang sa natapos na nilang dalhin lahat at ang zombie sa pwesto ng presidente. Natarante pa si Zombie sa biglaang pagpapatawag ng presidente. Nagkatinginan silang dalawa na para bang naghihintay kung sino ang unang magpaliwanag sa kanilang panig. Si Zombie na mukhang natakot sa presidente ay nagtanong kung mananatili siya sa kanyang lugar. Sinagot ng Pangulo ang tanong ng zombie na may bait. Ang presidente ay naging nakakatakot na isipin na ang zombie ay maaaring gustong matulog sa kanya. Nagpanik si zombie saglit dahil sa awkward na conclusion ng presidente. Ngunit sa isip ng zombie, inilalarawan niya ang isang sitwasyon ng isang tao na nakikipagtalik sa isang zombie. Pero naisip niya na imposible. Ipinaalam ng Pangulo sa zombie na siya ay matutulog sa kanyang guest room. Ngunit ang zombie ay nahihiya sa sandaling iyon at sinubukang aminin na hindi talaga siya tao. Mukhang hindi interesadong makinig ang presidente habang hinihila niya ang kanyang bota. Nabalisa si zombie hanggang sa isiniwalat ng Pangulo na ang kanyang bota ay isang robot leg na nakakabit sa kanyang ibabang tuhod. Ibinunyag ng Pangulo na pinutol niya ang kanyang sarili. Hindi nakaimik ang presidente ng mag-flashback. Ang kapuotang panlahi ng Pangulo laban sa mga zombie ay nagsimula ng magkaroon ng pagsiklab ng zombie sa kanyang nayon noong siya ay bata pa. Naging zombie ang mga magulang ng presidente at kinagat ang kanyang mga binti. Upang mabuhay ang Pangulo, kinailangan niyang putulin ang sarili niyang mga paa. Wala rin siyang choice kundi patayin ang mga magulang niya na naging zombie. Mula noon, ang Pangulo ay may uhaw sa dugo na galit laban sa mga zombie na ipinangako niyang papatayin ang bawat zombie na makakasalubong niya. Matapos marinig ng zombie ang backstory ng presidente, pinili niyang isara ang kanyang bibig. But good thing for zombie, hindi narinig ng presidente ang confession niya tungkol sa identity niya. Hindi nag-abalang sabihin ni zombie sa presidente ang totoo habang awkward ang kinikilos. Binago ng zombie ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong sa presidente tungkol sa Beyonders Academy. Sinagot ng Pangulo ang tanong na ang Beyonders Academy ay isang organisasyon na dalubhasa sa paggawa ng mga paraan upang labanan ang mga zombie. Nagbigay ang Pangulo ng background history na nagsimula ang lahat 1,000 taon na ang nakalilipas nang mangyari ang pagsiklab ng zombie. At upang mabuhay ang lipunan, itinatag ng mga ninuno ng humanities ang akademya 2 siglo pagkatapos ng unang pagsiklab. At ang tanging layunin ng akademya ay labanan ang mga zombie. Sa paglipas ng mga taon, inalagaan ng Beyonders Academy ang hindi mabilang na mga talento upang tumulong sa paglaban sa mga paglaganap ng zombie. Sinubukan ni zombie na alalahanin ang unang beses na naging zombie siya. Pero ang naalala lang niya ay ang simula ng unang outbreak na naging zombie agad siya. Ang zombie ay kumikilos na parang hindi niya alam ang kasaysayan. Ngunit ang presidente ay masyadong abala upang makipag-usap sa zombie. Sa halip, pinaalalahanan niya ang zombie na mag-ulat sa akademya sa susunod na araw dahil na-enlist na niya siya sa isang back channel. Pero ayaw sumama ng zombie since labag sa kanyang kalooban ay kinaladkad lang siya sa academy. Nagbanta ang Pangulo na huwag tumakas ang zombie o kung hindi, iimbestigahan ng mataas na antas ng kadalubhasaan ng akademya ang mga motibo ng zombie. Sa wakas ay nagpakilala ang Pangulo. Ang pangalan niya ay Violet. Si Violet na president ay nagpaalam sa zombie na isa sa kanyang team na pinangalanang Dawn ang magdadala sa kanya sa academy. Positibo si Violet na nakilala na ng zombie si Dawn. Ngunit ang zombie ay walang anumang palatandaan kung sino si Dawn. Kinabukasan, lumitaw ang isang babaeng mapula ang buhok. Kinabukasan sa Beyonders Academy, dumating ang zombie sa harap ng academy kasama si Dawn na tila tuwang-tuwa. Ngunit hindi pa rin maalala ng zombie si Dawn. Nadismaya si Dawn dahil magkasama sila ng zombie sa loob ng maikling panahon pabalik sa armored personnel carrier. Sa wakas ay naalala ni zombie si Dawn at tinutokso siya na maliit pa lamang siya nang magkita sila. Nasaktan si Dawn nang magkomento ang zombie tungkol sa kanyang liit na sukat. Ngunit pinili niyang huwag pansinin si zombie dahil siya ay magiging schoolmate niya. Sumama si Dawn at sinabihan ng zombie na sumama sa kanya para sa kanilang entrance exam. Maya-maya, nag-isip si zombie kung kailangan niyang kumuha ng entrance exam.
Pero para kay Don, mandatory na kumuha ng entrance exam lalo na sa academy para masubukan ang mga aplikante sa physical ability at pati na rin sa skills ng pagpatay ng zombie. Nagbigay ng halimbawa si Don kung paano makapasa sa entrance exam tulad ng world record na 100 meter sprint ay 9.58 seconds lang. Kung gayon ang isang aplikante ng Beyonders Academy ay dapat na lampasan kahit na ito ay 1 segundo lamang. Medyo na-pressure si Zombie sa pamantayan ng akademya at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ito pinangalan ng Beyonders Academy. Iniisip ni Don kung ano ang maaaring iniisip ng Zombie. Sa isip ng Zombie, naisip niya talaga na ang Beyonders Academy ay isang nakakabaliw na lugar na may sandamukal na mga baliw. Lumipas ang ilang minuto, nagtipon-tipon na ang mga tao para sa kanilang entrance exam. Lahat ay mabangis at handa. Punong-puno ang mga tao na naghihintay ng kanilang gabay para sa pagsusulit. Sa karamihan ng tao, binuhat ng zombie si Don sa kanyang balikat dahil napakaliit ni Don, wala siyang makita mula sa likod. Pero inis na inis ang kalbo at sinumpa si Don sa sobrang inis. Ngunit sinubukan ni Don na sumigaw pabalik. At para sa zombie, nagtanong siya ng teoretikal na tanong kahit na ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang sarili, na marahil ang isang taong nag-angat ng eroplano sa isang lungsod ng tao ay hindi na kailangang kumuha ng pagsusulit sa pasukan. Ipinaliwanag ni Don na walang paboritismo ang akademya dahil alam niyang maraming tao ang akademya na kayang magbuhat ng mga eroplano at ang akademya ay kinokontrol ng lumang gobyerno at bawat estudyante ay may ilang uri ng lihim. At sa di maliwanag na dahilan wala talagang nanunood at nagbabalita sa Beyonders Academy hanggang sa may dumating na lalaking may peg leg. Siya ay tila isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mangangasiwa sa pagsusulit sa pasukan. Ang examiner sa araw na iyon ay ang presidente ng sports department na nagngangalang Chen. Bago magsimula ang entrance exam, nagbigay si Chen ng maikling background sa prestihiyosong akademya tungkol sa kung paano itinatag ang akademya ng kanilang mga ninuno. Sinubukan ni Chen na maging isang inspiredong guro, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pananalita ay naputol siya. Nang may tumawag sa pangalan ni Chen sa crowd, Zombie ang tumawag kay Chen. Medyo nahihiya si Zombie na maging sentro ng atensyon habang tinanong niya si Chen kung ano ang mangyayari sa mga zombie kapag natagpuan sila sa akademya. Sinagot ni Chen ang tanong na napakasual na pupunitan nila ang isang paa ng zombie mula sa paa at isasabit ang bangkay nito sa may gate ng akademya para makita ng lahat. Kinumpirma rin niya na ay neuter nila ang zombie kung sakaling may nakita silang isa sa paaralan. Si Zombie ay nagbigay ng walang ekspresyon na mukha matapos marinig ang lahat ng nakakatakot na pamamaraan. Nakatingin ng diretso si Chen sa Zombie habang nakangisi. Ang neuter na sinisikap niyang sabihin ay isang pamamaraan sa pagpugot sa ari ng mga zombie. Narinig lamang ni Zombie ang lahat ng pinakamasamang posibilidad ngunit naramdaman na niya ang sakit mula sa kanyang pribadong bahagi. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Chen, sa wakas ay nagsimula na ang entrance exam. Ang lahat ng mga aplikante ay nasa kanilang marka na ganap na nakatutok hanggang ang referee ay nagbigay ng hudyat para sa mga aplikante na magsimulang mag-sprint. Dahil karamihan sa mga aplikante ay may malakas na kakayahan, naramdaman ng referee ang isang malakas na hangin habang sila ay tumatakbo. Nagulat si Zombie sa taong may kahel na ulo. Lahat sila ay tumakbo ng mabilis na ang kanilang mga galaw ay hindi nakikita ng mata. At ang unang nakarating sa finish line ay ang orange-headed na lalaki na nagngangalang Wu Chengsu na natapos ang karera sa loob ng 3 segundo. Hindi nakaimik si Zombie nang makitang tumatakbo pa rin siya papunta sa goal. Ang susunod na pagsubok ay ang pagbaril. Sinubukan ng mga aplikante ang kanilang makakaya upang tumutok sa kanilang layunin habang si Chen sa background ay nagtuturo sa kanila na ang pagbaril ay ang pinakapangunahing kasanayan upang labanan ang zombie. Sa isip ng zombie, nakaramdam siya ng pagpilit sa pamamagitan ng pagkaladkad sa isang tinatawag na asylum at tinuruan kung paano labanan ang mga zombie sa halip na matuto ng isang teoretikal na kaalaman tungkol sa kanyang uri. Habang sinusubukang mag-focus ng zombie, tumingin siya sa kanyang gilid upang makita ang isa pang malakas na aplikante. Ipinutok ni Don ang 4 na bala. At sa isang gatilyo lang, pinugutan ng ulo ni Don ang lahat ng target. Nakapasa si Don sa shooting test habang mukhang proud na proud sa kanyang kakayahan. Pakiramdam ni Zombie ay pinapahiya siya ng malalakas na aplikante.
Ang ilang mga aplikante ay nabigo sa pagsusulit at nagsimulang maglabas ng kanilang galit sa straw figure. Nakaramdam ng kaba si Zombie sa buong karanasan niya. Lahat sila ay lumipat ang kanilang susunod na pagsubok na tinatawag na shot put. Ang shot put ay ipinaliwanag ni Chen na kailangan nilang tumama ng 80 metro para makapasa at 100 metro para maging kwalipikado. Sinimulan nilang ihagis ang mabigat na bola habang pinagmamasdan sila ni Chen. At isa-isang tinawag ni Chen ang mga kwalipikado. Tinawag ni Chen ang susunod na grupo para gawin ang pagsusulit. At pagkaraan ng ilang sandali, sinusubukan lang pala ng zombie na kontrolin ang kanyang lakas upang maiwasan ang pagdududa at maniwala na nakulong siya sa mga loko. Sinilip ni Chen ang kanyang data. Sinuri niya ang portfolio ng zombie na ang zombie ay may taas na 182 sentimetro at may timbang na 72 kilo na ipinadala ni Violet. Inirerekomenda ni Violet ang zombie dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Pero hindi makapaniwala si Chen dahil passing score lang ang nakuha ng zombie sa test. May hinala si Chen na baka mahina ang pagkilos ng zombie. Kinalaunan sa araw na iyon, hindi pa rin sila tapos sa kanilang entrance exam at nagpapatuloy sa isa pang throwing range test. Inihagis ni Chengsu ang sibat sa kanyang lakas. Ang sibat ay matatag habang ito ay simisisad sa hangin. At ang target ni Chengsu ay ang private part ng mannequin. Pumikit ang zombie na parang nasa posisyon ng mannequin. Ngunit sa lakas ni Chengsu, hindi lang isa kundi 3 mannequin ang natusok ng sibat at lumipad palabas ng stadium. Hanggang sa tumama ito sa isang karatula sa kalye, nakuha ni Chengsu ang atensyon ng mamamayan sa kanyang napakahabang hagis. Sa stopwatch ni Chen, nakakuha si Chengsu ng 32 kilometro at tinamaan ang mga target. Automatikong qualified si Chengsu at ang susunod na hahadges ay si Zombie. Habang nilalampasan ni Chengsu ang zombie, binigyan niya ng nakakatakot na impresyon ang zombie. Sa wakas ay hinawakan ni Zombie ang kanyang sibat. Ihahagis na sana ni Zombie ang sibat pero pinigilan siya ni Chen. Na-curious ang lahat sa biglang pagtawag. Tinanong ni Chen kung si Zombie ba talaga ang nirekomenda ni Violet. Nakatanggap si Chen ng ulat kay Violet na talagang malakas ang zombie ngunit base sa kanyang obserbasyon, average lang ang resulta ng zombie sa kabuuan. Naghinala siya na baka nagpipigil ng lakas ang zombie. Naging sentro ng atensyon ang zombie dahil sa hinala ni Chen. Naalala rin ni Chen na si Zombie ang nagtanong sa kanya bago magsimula ang entrance exam. Sinabihan ni Chen si Zombie na huwag magpigil dahil nakakainsulto para sa mga nagsusumikap na matanggap sa academy. Matalas si Chen at naisip na baka hindi talaga tao ang zombie. Itinanggi ni Zombie ang mga paratang habang siya ay nagpapanik at sinusubukang kumbansihin si Chen na siya ay talagang tao. Naniwala si Chen sa zombie at umaasa na maipapakita niya sa lahat ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit gumawa si Chen ng kondisyon na dapat malampasan ni Zombie si Chengsu para makapasa sa pagsusulit. Nagbanta si Chen sa zombie na iniisip na kung hindi mapapatunayan ng zombie na siya ay malakas, maaaring gumawa siya ng apila kay Violet. At paparusahan ni Chen ang zombie. Natakot si Zombie sa nakakatakot na impresyon ni Chen. Nagsisimulang mag-isip ang zombie ng kanyang sariling mga aksyon. Ngunit hindi man niya maalala ang kanyang nakaraan. Alam niyang nagmula sa akademya ang mga taong humahabol sa kanya upang gawing walang katapusang power generator, si Zombie ay hindi nais na maging gasolina ng mga tao. Nagpasya si Zombie na huwag magpigil dahil sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nasa critical. Sina Chengsu at Don ay naghihintay na makita ang tunay na lakas ni Zombie, si Zombie sa kanyang posisyon, nakasandal sa hangin upang makahagis ng perpekto. Nag-concentrate siya sa isip niya. Naalala niya ang lahat ng mga pagsasanay na ginawa niya. Hanggang sa namula ang kaliwang mata niya bilang simbolo na gagamitin niya ang buong potensyal niya. Alam niya na hindi siya nagsasanay at nag-eehersisyo para sa wala. Napakaseryoso ng mukha niya at hindi dapat pakialaman. Sa wakas ay inihagis ni Zombie ang sibat at napaflap ang mukha ni Chengsu. Napakalakas ng pakay ni Zombie kaya giniba niya ang lupa. Ang sibat ay pumunta sa outer space at tumalbog sa paligid ng mga space shuttle hanggang ang sibat ay napunta sa buwan. Dahil sa hindi kapani-paniwalang lakas ng zombie, lumipad ang lahat. Habang nakatayo ang zombie na hindi naaabala,
naiwan si Chen na nagulat na tila hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ni Zombie. Samantala sa outer space, kung saan tumama ang sibat sa buwan, talagang nagawang tusukin ng zombie ang buwan. Sa sandaling iyon, nag-beast mode ang zombie gamit ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ng pagsubok ng throwing range ng zombie, lahat ay nasa ere pa rin. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.